sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, wag mo nang ipaalam ito kahit sa pinakamatalik mong kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang wag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makaaalam nito. Siya na nakakakita ng kinagawa mong kabutihan ng lihim ang gaganti sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Pagbati po ng pagpapala mula sa St. Joseph, the Husband of Mary Parish, Bangad, Cabanatuan City, Nueva Ecija. 4 na oras po ako nagbiyahe papunta dito. O, palakpakan natin ang ating Panginoon. Salamat kay Father June Sescon, ang ating parish priest and rector, sa pag-imbita sa akin dito. At una pong may kwento po ako sa inyo. 80 years ago, nangyari ito. Ang dati ko pong parokya sa St. John the Baptist sa Bibiklat, Aliaga, Nueva Ecija din po. At dito, 80 years ago, noong 1944,
panahon pa po ng Hapon noon at kalakasan ng Hapon. Under tayo sa mga Japanese Army. At doon po, inambush o tinambangan ng mga USAPE. Ito po yung mga Filipino forces na allied sa US. Pinagbabaril nila yung isang unit ng mga sundalong Hapon. Mga 12 o 13 na katao po ito. At napatay nilang lahat. The following day, a day or two, binalikan po sila ng mga Hapon, niresbakan. Yung buong lugar po ng barangay ng Bibiklat, sinona nila, hinuli lahat ng kalalakihan, dinala doon sa simbahan, yung present na simbahan din po ngayon, pinaamin sila kung sino sa kanila yung may kagagawa na yun. Hindi po sila makakaamin kasi hindi naman nila kilala kung sino. Nakatutok na po sa kanila yung machine gun, yung baril, yung mga bayoneta. Handa na silang patayin. Nagiiyakan yung mga asawa po, tsaka yung mga anak nando nakapaligid. Nagdadasal sila kay San Juan Bautista. Nagdadasal sila sa ating Panginoon sa pamagitan ni Juan Bautista. Summer po noon ng 1944, tirik na tirik ang araw, bigla na lang, umulan po ng malakas na malakas. Summer, tirik ang araw, umulan ng malakas na malakas. Ang sabi nung commander ng Hapon, sabi doon sa pinakatinyente del barrio, magpasalamat kayo sa Diyos nyo, iniligtas kayo. Hindi po nila alam kung bakit hindi na tinuloy yung pagpatay. Pero nung pinabalikan nila, marahil ang tingin ng mga Hapon, bad omen yun o masamang pangitain na umaaraw tapos umuulan. Kasi mahalaga sa kanila yung araw, parang dinodiyos pa yata nila ito no? Kaya po, bad omen, masamang pangitain. Sa mga Tigaro naman po, sa mga anak ni San Juan Bautista sa Bibiklat Aliaga, yun na may palatandaan sa kanila na niligtas sila, pinagmilagruhan sila ng Diyos sa tiyak na kamatayan. 80 years ago na po yun, 2024 na po ngayon. Sineselebrate po nila ito every June 24 din. Doon po hindi nagbabasaan ng tao. Diba pangkaraniwan sa pag-Juan Bautista, basaan, doon po nagpuputik ng buong katawan. Tanda po yun ng kanilang pagtitika, pasasalamat, yung taong putik na tinatawag. Pero ang maganda po dito, ang sigurado na hawak-hawak at nais kong panghawakan ng bawat isa ring mananampalataya, na totoo ang pag-ibig ng Diyos, hindi Kanya pababayaan. Basta kumapit tayo sa ating Panginoon, sa ating mahal na poong Nazareno, lagi tayong tatawag din, magpapatulong kay San Juan Bautista, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ililigtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Amen. Ito po ay true to life. At marami po hanggang ngayon, maraming namamanata dito. Kaya lang, siyempre, hindi kasing dami nung iba po ang Quiapo. Iba ang namamanata kay mahal na poong Nazareno. Doon din po meron din. Pero isa lang po ang isang katotohanan na sinasabi nito. Mahal tayo ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos, hindi tayo tatalikuran ng Diyos. At tayo rin, ako, bawat isa sa atin na nandito, alam natin, hindi tayo pinababayaan ng ating mahal na poong Nazareno. Hindi tayo tinatalikuran ng Diyos. Nililigtas tayo lagi sa tiyak na kapahamakan. Ikalawang kwento po, totoo din po ito, 5 po kaming magkakapatid. Yung panganay, ang unang nag-asawa. Nag-asawa po siya, yung napangasawa niya, kami po ay tigagapan, Nueva Ecija. Katabing highway lang po kami. Yung napangasawa niya, tiga-Tugigaraw, Cagayan. Mula po sa Maynila kami, mga 3 to 4 hours. Yung Cagayan, Tugigaraw, Cagayan, mga pinakamabilis po dyan, mga 10 hours from Manila. 10 to 14 hours siguro. O 12 hours. Ngayon po, parehas na panganay yung kapatid ko tsaka hipag. Simula pa lang po ng kanilang pagsasama, nag-aaway na yan malagi. Nagtatalo. Laging nagdidiskusyon. Kung babalikan mo naman, wala namang
malaking bagay na pinagtatalunan. Ano lang? Maliliit na bagay. Maliliit. Kung babalikan mo, walang kakwenta-kwenta. Ngayon, pumuputabi lang kami ng daan. 24/7 yung dumadaan na biyahe ng bus doon. Ang gagawin, pag nag-away sila, gagawin ng hipag ko, lalabas ng gate, papara na po ng bus, maglalayas na. Papunta ng Tugigaraw. Awa po ng Diyos, that was 92 yata sila o 1992, 93. Hanggang ngayon magkasama pa po, 32 or 33 years ago na silang mag-asawa. Hindi naghiwalay. Patuloy na kumakapit sa Diyos, patuloy na nagsisimba, patuloy na nagserserve. Ngayon po ang maganda, kaya nila nalagpasan yon kasi pareha silang nagserserve, pareha silang nagsisimba linggo-linggo. At ngayon, ano na po sila, pagka nag-away sila, meron ng pumepreno, meron ng nakikinig, meron ng bumababa yung boses dati kasi sabay eh. Basta nag-away, banatan, walang gusto magpatalo, walang gustong umamin ng pagkakamali. Pareha silang tama. Hindi na rin po makakapara ng makapaglalayas yung hipag ko kasi hindi na doon dumadaan yung mga bus sa Tiplex na, yung sa SC-Tex Tiplex. Kaya hindi na rin po siya makakapara. Pero ito po, imagine niyo kung meron ng divorce bill, meron ng batas ng divorce sa ating bansa, paano na? Palagay ko maraming mag-asawa naghiwalay na, kasama na po yung kapatid ko kasi hindi nyo nasisikaping ayusin yung inyong pinagdaawayan, pinagtatalunan. Kasi sa divorce, kahit walang dahilan, basta gusto niya maghiwalay na mag-asawa, pwede na. Pwedeng maghiwalay. Kaya po, nakakalungkot ngayon kasi ang sabi, pinasa na po, hindi pala ang sabi, pinasa na ng lower Congress sa Senado yung batas na bill na yung tungkol sa divorce. Tungkol sa divorce. At dahil daw, tayo lang ang walang divorce sa buong mundo o isa lang tayo sa bansa. Eh di dapat nga po tayo ang very good, tayo ang excellent, tayo ang dapat nilang tularan. Hindi yung komo tayo lang walang divorce. Tayo gagaya sa kanila. Hindi po, At ito po ang style ng karamihan, Sinasabi, bigyan ng second chance ang tawag po nila doon, second chance. Parang, katulad ng abortion po, bagamat wala tayong abortion, yung abortion ang tawag pro-choice. Pro-choice. Pinagaganda yung pangalan. Pinagaganda yung bukang batas na pro-choice. Ang binibigyan ng pansin yung choice ng babae kasi katawan niya daw yun. Hindi po galing sa Diyos yung bata na yun eh. Galing sa Diyos yung buhay mo tsaka buhay ko eh. Bakit siya pipili? Hindi po. Kaya ang dapat po sanang tawag doon sa batas na gano'n, sabihin yung totoo. Ano yung totoo? Patay kang bata ka. Patay kang baby ka. Yun ang dapat natawag sa batas na yun. Dito naman po, kung natatandaan nyo yung contraceptive, ginawang batas ito na available sa lahat, ang tawag nila reproductive health. Parang yun ang, dito naman, sa batas na diborsyo, second chance. Di ba maganda naman, tama naman, dapat may second chance ang bawat isa. Hindi nga lang dapat second chance, third, fourth, fifth, marami pang chance. Pero ang tanong ko naman doon, ba't hindi doon sa asawa mo magkaroon ng second, third, fourth, fifth chances? At ang tingin ko pong kawawa doon, ito rin po base sa pag-aaral, lalo na doon sa may mga diborsyong bansa, ay kawawa yung anak, kawawa yung bata. Kaya ang magandang tawag sa batas na yon, kawawang bata ka. O kaya ay, kawawang anak ka. Kasi in the end na magsasuffer dun sa
sa divorce bill ay unang-una na yung mga bata. Lalo na po pag maliit pa, magsusugat po yun sa kanyang pagkatao. At alam niyo po sa ibang bansa, kung naririnig niyo yun, namamaril na mga kaklase. Tama pong maluwag yung batas sa kanila tungkol sa baril, pero pag pinagbalikan mo po doon, marami doon sa mga namaril, yung shooters, namaril ng kanilang mga kaklase, ay mga produkto ng divorce. At parang 80 o 90% doon walang tatay. Walang father figure sa bahay. Kaya po, ito yung maapektuhan. Kaya sa misa pong ito, ganun din sa pagdiriwang natin ng Dominaryo kay Juan Bautista, San Juan Bautista, ipanalangin natin na tayo po bilang bansa at yung ating mga mambabatas at yung mga nanunungkulan sa ating pamahalaan, gumawa ng mga batas na magpapatatag ng pamilya. Hindi sisira nito. Father, paano yung mga ginugulpe nung asawa? Meron na pong batas tungkol doon. O kaya, yun ang lalong palakasin. Meron na rin pong annulment tayo. Ang sabi yung annulment, mahal, matagal. Yun ang gawa ng batas. Yun ang ayusin. Kasi po sa annulment, hindi yung kung ano lang yung gusto nyong dahilan, nag-away lang kayo, pwede na kayo maghiwalay. Hindi. Sa divorce po, pwede yung kahit na anong dahilan yung mag-asawa, basta gusto niyo maghiwalay, pwede. Sa annulment, hindi. Yun ang patibayin. Yun ang pamurahin. Mura po. Pababain yung mga presyo doon, tsaka pabilisin. Yun ang gawa ng batas. Very good nga po tayo mga Pilipino. Si Father po, na-assign na ako sa ibang bansa, sa Amerika. Isang meron tayo yung ating pananampalataya. Isang meron tayo yung matatag na pananampalataya at meron tayong matatag na pamilya. Inaalagaan natin, matatanda natin, nagmamahalan ng mag-asawa sa hirap at sa ginhawa, sa karamdaman at kalusugan. Pagka po pumasok ang divorce, mawawala ito. Matutulad na rin tayo sa kanila. Kaya po sana tayo maging inspirasyon ng maraming bansa. Sana matauhan yung ating mga mambabatas, huwag gumawa ng mga batas na sisira sa pamilya. Sa pagpapatuloy po ng ating misa, idulog natin sa ating mahal na poong Nazareno na patatagin niya, tipuin niya ang mga mambabatas na gumawa ng mga batas na magpapatatag ng pamilya. Ganon din po, hilingin natin na tayo rin lahat, bawat pamilya maging tapat, bawat mag-asawa maging tapat sa kanilang asawa. At bawat pamilya o bawat asawa maging tapat sa kanilang pamilya. Hingin natin ang patnubay ni San Juan Bautista. Siya po ang kilala sa katatagan, sa katotohanan, katatagan ng pananampalataya. Yumuko po tayo ngayon. Muli po, dalawang bagay itong sinikap nating pagnilayan. Una, patuloy ang milagro ng Diyos sa maraming pagkakataon sa ating buhay. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo hahayaang mapahamak. Patuloy na kumapit sa ating Panginoon, sa mahal na poong Nazareno, sa tulong ni San Juan Bautista. At ikalawa, panalangin natin ng bawat pamilyang Pilipino na tayo maging halimbawa sa buong mundo ng pamilyang nagmamahalan sa hirap at sa ginhawa, sa karamdaman at kalusugan, na pamilyang kumakapit sa ating Panginoong mahal na poong Nazareno.